Masayang araw mga ka-PL, panibagong kahihiyan na naman kay Bongbong Bangag mga kababayan itong kumakalat ngayon sa social media. Ipinapakalat na lamang po ng ating mga kababayan sa kanilang mga social media platform mga kababayan kasi parang iniiwasan yata ito ng mga mainstream medyang bayaran mga kababayan. Hindi ho nila pinipick up. Natatakot yata sila mga kababayan na pick upin ito. Baka mamaya ibalita nila, kahihiyan ito ni Marcos Baka gurgurin sila mga kababayan. Kaya ang nagpapakalat ngayon, kung sino-sino na lamang po na mga pahina ng Facebook o Facebook page mga kababayan kasi nga, parang iniiwasan ito ng mga mainstream media. Grabe talaga ito mga mainstream media na ito. Kapag kahihiyan ni Marcos, napakagagaling ninyong, wala kayo dyan, wala kami nakita. Ayaw niyong pick upin. Ano itong balita na ito tungkol kay Marcos? Ops, bawal ibalita yan. Magugurgur tayo. Pero, kapag kay Duterte, mga kababayan, kahit sinong mga Duterte, ayaw tantanan, isang linggo yan. Isang linggo nilang pag-uusapan sa kanilang mga istasyon, mga kababayan. Pero pag sa mga bangag, iniiwasan, o yung ating mga kababayan lang ang mga nagsishare, o ngayon, malalaman nyo po, mga kababayan, kung ano po itong panibagong kahihiyan na naman ni Marcos, mga kababayan, na hindi po pinipick up ng mga bayarang media. Simulan ko nang basahin. Traidor. Basta traidor. Pero ito, kakalaruhin ko. Etong balitang ito, mga kababayan, ito galing po ito sa isang Italian newspaper. Pero nakatikong bibig po ang mga mainstream media. Traidor ang tingin ng mga taga-ibang bansa kay BBM. Aray ko, grabe. At ito na ang magiging trademark niya sa mga Pilipino at sa buong mundo hanggang kamatayan niya. Aray ko! Traidor na ang magiging trademark di umano ni Bongbong Marcos, mga kababayan, sa mga Pilipino at sa ibang bansa. Ito na po yung mismong caption ng isang pahayagan, mga kababayan, sa isang Italian newspaper. Ayan, klaruhin natin. Italian newspaper headline, mga kababayan, headline reads, Philippine Marcos Tradis Duterte Consignato all aya. Yan. Binasa ko lamang po sa kanilang lingwahe, mga kababayan. Mahirap pala. Ito naman po ang translate sa English. Which translates into Philippines, Marcos betrays Duterte and hand him over to the Hague, mga kababayan. Ayan po ang newspaper, mga kababayan. Paano natin masisigurong legit ito? Ito, pansinin niyo po yung pinakababa. Ayan, ang pinakababa, mga kababayan, Israeli, Lebanon, parte, putol nga lang kasi hindi niya na-picture ng buo. Pero, meron siya naka-attach pa na ipabang balita. Baka sa likod na ito. Headline kasi, itong isang pahina na ito ng tabloid, inako pa para doon sa article na nagsasabing si Marcos ay traidor. Dahil sa ginawa niya sa dating Pangulong Duterte. Di ba gana may traidor niya?
No, ang dating Pangulong Duterte. Yan, no? Philippine Marcos Tradis Duterte Consagnato o All Aya. Ayan. Tama ba yung basa ko? Mahirap pala magbasa ng Italian, mga kababayan. Sabagay, intindihin nyo na lang. Pilipino po ako. Hindi naman po ako Italian eh. Ay, hindi natin mababasa itong iba. Mahahaba na po. Napakaliliit po nitong letrang ito, mga kababayan. Okay, pinakita ko lang po sa inyo. Ayan po, meron po nakalagay na aeroplano. Diyan po inilagay o isinakay ang dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. Yan. Marcos, traidor na daw po ang magiging bansag sa'yo o trademark mo sa mga Pilipino at sa iba pang lahi o na nakasubaybay sa atin, traidor. Kasi nga naman, mga kababayan, nung nangangampanya pa lang siya, di ba? Makailang beses siyang na-interview at makailang beses din siyang nag-deny, no? Doon sa katanungan ng mga media na ang tanong Mr. Marcos, kapag kayo ba naging presidente na, hahayaan niyo po ba o pagbibigyan niyo po ba ang ICC na magsagawa ng investigasyon o maghimasok sa ating bansa? Sabi niya, hindi. Kasi meron naman tayong sariling justice system Gumagana namang maigi ang ating justice system Diba? Yan ang sabi niya, mga kababayan. Pero, isang taon, mula nang naging presidente na siya, ayun, nag-iba na ang ihip ng hangin, mga kababayan, na lumuwag na ang tornilyo ng utak niya. Lumuwag na ang tornilyo ng utak, kakahigop ng pulburon. Unti-unti nang nagpapahiwatig na hahayaan niyang mangialam ang ICC sa ating bansa at yun na nga ang nangyari. Natuluyan na nga ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi marunong mahiya. Ang kapal ng mukha. Traidor na nga ang trademark niya. Dahil pagkatapos silang tulungan ni Pangulong Duterte na mailibing yung kanilang ama sa libingan ng mga bayani, ito ang iginanti nila. Ipatapon o ipakulong sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte. Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Kaya sa mga naniniwala dyan kay Ate Mangga, nako, mag-isip-isip po kayo. Tandaan nyo, Marcos pa rin ho yan. Hindi niya nga magawang maglabas ng statement niya Nahikayatin niya yung kapatid niya para magpa-hair follicle test. Meron ba tayong nakita? Na naglabas siya ng ganung pahayag? Nabungit! Pagbigyan mo ang kagustuhan ng taong bayan, magpa-hair follicle test ka na. Para matapos na ang hinala nila sa'yo na bumabata ka. Meron ba tayong narinig na ganun statement niya? Wala. Marami siyang mga sinasabing mga pasabog, mga kababayan, maaaring nagkakatotoo, pero para sa akin, maliwanag ho yun na panglihis lamang po sa tunay at unang kahilingan ng taong bayan na magpa-hair follicle, etong si Marcos. Daming sinabi ni Amy. Di ba? Anong pinatakip niya doon sa hair follicle na yan? Ayan yung PI, People's Initiative. Yung impeachment kay Inday Sara. At nagkatotoo naman. Di ba? Nagkatotoo lahat yun. At kung ano-ano pa. Lahat ng mga pasabog ni Jaime, yes, totoo, nagkatotoo. Bakit? Natural. Kapatid niya, presidente, posibleng walang nasasagap yan ng mga maaaring susunod na plano ng kapatid niyang bangag. Mga kababayan, di ba? Posible yan na may masasagap yan. Ngayon, para mapatay yung issue doon sa hair follicle test na lahat naman, etong mga nangyayari ngayon, doon talaga, yun talaga
Doon talaga nagsimula eh. Doon sa hair follicle test na yun eh. Di ba? Doon lahat nagsimula eh. Meron pang nauna pa pala. Yung open the book. Pinabubuksan ni Tatay Digong libro ng kamera. Tapos yung hair follicle test, bangag, yan. Kung ano-ano na. Nanawagan tayo ng hair follicle test. Pero yung ate niya, wala. Tapos, para mawala yung isyo, pasabog na ibang isyo. Di ba? Sila yan. Nagtutulungan yan sila, mga kababayan. Marcos pa rin yan. Kapatid niya pa rin yan. Kaya imposibleng ilalaglag niya yung kasarili niya kapatid. Siya na nga mismo may sabi eh. Di ba? Si Amy na mismo may sabi na tawag nito na kailanman hindi niya ilalaglag yung kapatid niya. Maliwanag na sa atin yun. Ilalaglag niya, aasahan natin na sasabihin niya, yung kapatid ko, bangag yan. Kumakain ng pulburo yan. Aasahan natin sasabihin niya gano'n. Hindi yan. Hindi niya sasabihin yan. Hindi niya nga magawang manawagan na bongit, magpa-hair follicle ka na. Kasi yan ang gusto ng tao. Nagawa niya ba? Wala. Marcos pa rin yan. Huwag kayo masyadong maniniwala dyan. Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito kay Boying Rimulya. Aba, napuno ngayon ng bus itong mama, mga kababayan. Kasi inamin po ni Boying Rimulya na nagkaroon di umano siya ng cancer sa dugo. Etong leukemia. Pagkatapos niyang ma-bypass operation, sumulpot naman itong leukemia. Mga kababayan, alam niyo ba kung ano ang mga komento ng ating mga kababayan? Nako, matatawa na lamang ho kayo. Basahin ko muna itong balita. Rimulya, nagka-leukemia. Nagka-leukemia noon matapos ang heart bypass surgery. Pero, eto, sa unang pagkakataon, ibinunyag ni Ombudsman Justice Crispin Boying Rimulya na siya pala ay tinamaan ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple bypass heart surgery noong 2023. Sa isang panayam kay Lucy Cruz Valdez, inamin ni Rimulya na nagsimula ang kanyang seryosong kalagayang medikal habang siya pa ang kalihim ng Department of Justice. In 2023, I was diagnosed with a heart condition that required bypass surgery. I had surgery, I had quintuple bypass, and when I was recovering, I was diagnosed with cancer, leukemia, a cancer of the blood. Yan ang paglalahad ni Rimulya. Ngayon, mga kababayan, itong ating mga kababayan na mga makukulit po, alam niyo ho ba kung ano ang mga komento? Ito, natandaan ko lang, ang sabi, pangalawang buhay mo na pala yan. Ombudsman Boying Rimulya. Ay, nababasa ko lang yan, marami kasi, nagbasa ako na na mga comment, tinandaan ko ho. Ang pinakanatandaan ko, ito nga yung una ko sinasabi. Pangalawang buhay mo na pala yan. Dapat ayusin mo yung pagsiservisyo mo para sa bayan. Para sa taong bayan, yung totoo. Doon ka sa katotohanan. Pangalawang buhay mo na yan. Ibigay mo yung pinakamabuti mong trabaho para sa tao. Hindi yung trabaho para sa isang politikong merong pakinabang sa'yo. Pinakikinabangan ka, ginagamit ka para sa pang-personal na interes nitong mga politiko. Yan ang sabi. No? Isa sa mga komento yan ng ating mga kababayan. Meron namang iba, napaka-harsh. Ang sabi po, sayang hindi natuluyan. Bakit naka-recover pa? Yung iba naman, masamang damo, matagal daw talaga mamatay.
Grabe naman po yung komento natin mga kababayan. Pero kung ako magko-komento ron, ang sasabihin ko lang, alam nyo kung ano, na kababayan, ito, seryoso to seryoso to. Magpa-picture ka na. Ngayon, medyo tumaba-taba ka, maganda-ganda na yung kutes mo, magpa-picture ka na para para meron na mailagay sa ibabaw. Joke lang. Joke lang, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita. Grabe ito, mga balita na ito. Alam niyo na ba itong nangyari kay Pulong Duterte at kay Browner? Aba, parang kinutusan lang naman ni Pulong Duterte si Browner. Ano ba nangyari sa mama na ito? Matino pa ba utak nito si Browner, mga kababayan? Ito, tingin ko parang hindi na matino talaga itong mga ito, Parang lahat ng mga in-appoint ni Marcos, may mga tama na. Parang alam mo, hindi ko malaman gumagamit ng droga itong mga to. Kasi, alam mo, kung matino kang tao, matino utak mo, hindi ka gumagamit ng droga, hindi mo masasabi itong mga binitawan ni Browner Kayang bitawan ito ng isang taong may tama sa utak dahil sa droga. Eto, binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang naging pahayag kamakailan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol sa US missiles na nakadeploy dito sa Pilipinas. US missiles pero nakadeploy po sa ating bansa. Hindi po natin alam kung ilang missiles po ito, mga kababayan. Maaaring lahat ng EDCA site natin mayroong ganitong tasing missiles. Itong tinatawag na Typhoon missiles. Maaaring lahat ng EDCA sites meron ito. Kaya, ipinagmayabang ni Browner. Ipinagmalaki niya. Akala niya siguro, mga kababayan, itong mama na ito, si Browner, na kapag sinubukan tayo ng China, gagamitin ito ng US laban sa atin. Laban sa China. Gagamitin ito ng US para ipagtanggol tayo itong ating bansa. Hindi. Malabo. Hindi ito gagawin ng US sa palagay ko lang. Display lang naman talaga ito Ito sa akin lang ito Hindi porke nandito na yung mga missiles na yan sa EDCA site natin. Halimbawa lang, hindi sinasadya ng China na napakawalan yung isang missiles nila tumama sa bahagi ng ating bansa. Magagalit tayo mga Pilipino, magagalit si Marcos. Anong gagawin? Sa palagay ninyo, gagamitin kaya o papayag kaya ang Amerika na sabihin ng Pilipinas, pwede ba namin paliparan din ng isang Typhoon missile yung China? Hindi, sa palagay ko, hindi makikialam ang China. Ang US, mga kababayan, kasi pagdating niyan doon, malalaman na US missile yun at madadamay ang US sa gulo ng Pilipinas at ng China. Mangyari ang mag-aaway itong pares malalaking bansa, China at Amerika. Tayo napakadali na natin lipulin dahil napakaraming missiles ng China. Hindi papagamit yan. Etong si Browner lang ang assuming na ipapagamit sa atin. Display lang to, Browner. Baka akala mo. Huwag mo ipagmamayabang to. Eto, ayon kay Duterte, tila nagpapasikat lang sa Amerika si Browner nang ibinida niya ang kanyang na kayang abutin ng missiles ang China. Sino may sabi? Si Browner. Sinabi doon ni Browner na kayang abutin nitong missiles na ito ang China. Ito, babala ng mamabatas baka hindi kayanin ng bansa kapag gumante ang Beijing. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Di ba? Ganito. Kung matino kang opisyal ng gobyerno ka, ikaw pa man din ang pinaka namumuno sa sandatahang lakas, Armed Forces of the Philippines. Sasabihin mo to
Mapuprovoke mo ang isang bansa na alam mo meron na kayong girian. Binanggit mo pa talaga. Binanggit mo pa talaga ang pangalang China. Bansa nila yan. Para bagang naghahamon ka ng gera. General Browner. Sir, hindi nyo ba naiisip yun? Na, ito, sabihin ko na lang ha. Sabihin ko na lang. Halimbawa, ganito lang kasimple yan Sample lang to ha. May baril ako may baril ako. Ang ganda ng baril ko. Malapit lang yung bahay ko. Halimbawa lang ito ha. Malapit lang yung bahay ko sa isang general. Abot to sa bahay nila. Ano iisipin mo? Aba, loko tong mama na ito Gugurgurin yata ako Nagbabanta na. Di ba? Ganun ang iisipin mo. Na ikaw yung taong pinariringgan. Na meron akong baril. Abot to sa bahay nyo, sir. Di ba? Aba, mag-iisip ka ngayon. Ba, may plano itong mama na ito sa akin. Sinabi ni Browner, itong missile na ito, abot to hanggang China. Ano sa palagay mo ang iisipin ng China? Sample mo lang yon na ganun kalayo ang mararating ng sinasabi mong missile na yan? Siyempre, iba ang iisipin ng China. Ba, teka, meron na pala silang missile na nakahanda para sa atin. Baka nakatutok na sa atin yung mga missile na yan. Kasi sinabi na nung general nila na si Browner na abot daw hanggang China itong missiles na naka-deploy sa kanila na mula sa US. Di ba? Abay, maghanda na rin tayo. Baka bitawan ng Pilipinas yan. Tumama sa bansa natin. Sabihin ng Chinese ni ganun. Di ba? Maghahanda ang China. Ang tanong, General Browner, abot yan ng China, yung sinasabi mong missile. Wala kaming question dyan. Abot ng China yan. Ilang piraso lang ba yan? 10? 20? Baka nga hindi pa umabot na 50 piraso yan ilang milyon, ilang libong merong missiles ang China. General Browner, libo-libo po, sir. Kung hindi ako nagkakamali, isa ho sila sa may pinakamaraming missiles sa buong mundo. Kung meron man tayo, hindi naman atin yan. Sa US yan Dideploy lang dito yan. Pampapugi lang yan palagay mo, gagamitin ng papayag yung Amerika na ipagamit sa atin yan at ipang tira natin sa China. Madadamay sila. Ano na naman sasabihin mo, palusot mo? Hindi ko naman sinasabing papuputukin yan Hindi ko naman sinasabing papuputukin ng ng EFP. Sinasabi ko lang naman na yung distance niya, galon kalayo. Iba nga yung pagkakadeliver mo Para ka kasing bangag General Browner para kang bangag. Dapat nag-isip ka. Dapat sinabi mo lang sana. Alam nyo, ang layo na mararating nitong missiles na ito, sana kinonvert mo na lang sa distance sa kilometer no? Hindi na lang sana sa sa bansa talaga. Bakit di mo ginawa? Bakit di mo sinabing itong missiles na ito abot to hanggang hanggang Russia? Naloko na. Baka magbitaw ang Russia ng napakalaking missiles ibaba sa lugar sa Pilipinas, durog tayong lahat. Mapuprovoke po ang bansang China niyan, General Browner. Mag-isip-isip naman po kayo, sir. Yung mga binibitawan ho ninyo, isip-isipin po ninyo. Tulad nga ng example ko kanina. Halimbawa, merong isang tao, kapitbahay nyo. Kaisa mong parehas kayo ng subdivision. Tapos, meron siyang sariling social media account, naka-follow ka sa kanya o friend kayo sa Facebook, halimbawa lang ganun. O ikaw, kasi maingay siya, ganun, naingayan ka sa kanya, pinalo mo siya para malaman mo lahat ng mga sasabihin niya. Maingay siya tungkol sa politika, tungkol sa nangyayari sa bansa, lalo-lalo na sa mga nakawan. So, finalo mo siya para malaman mo lahat ng mga sasabihin niya. Pero, isang araw,
nag-post siya ng baril sa kanyang social media account at merong caption. Halimbawa lang to Halimbawa lang to, General Marroner may baril siyang picture, pinicturean niya yung baril niya, tapos merong caption sa itaas na, etong baril ko na ito, pag pinaputok ko to, kayang umabot ito sa bahay ni General Browner. Ano sasabihin? Ano iisipin mo, sir? Di ba mag-iisip ka ng, ng iba? Ba, teka, sandali parang hinahabol ako itong bata na ito Aba, baril, aabot daw sa bahay namin. Parang ganun lang, sir. Ganun din po yun. Simple lang. Ganun lang. Ikaw ba naman sabihin mo, missile na ito, abot hanggang China. Natural, yung China magagalit niya. Ba, teka. Teka, Browner sinusubukan mo ka. Mag-isip-isip po kayo, sir. Yung mga binibitawan po ninyong salita, hindi po mabuti yan. Makakalikha mo kayo ng kaguluhan ng bansa sa bansa. Abay, ayaw pa po naming mamatay dahil sa digmaan at digit sa lahat, wala tayong kakayahan sa digmaan, sir. Magdahan-dahan po kayo ng pananalita. Akala ko pa naman matalino kayo. Ano na nangyari sa inyo? Nabubo na kayo, sir. Nabugo na kayo. Nawala na kayo sa, Nawala na kayo sa parang matinong kaisipan ninyo. Parang halos lahat na po, yata kayong mga in-appoint ni Marcos, naging bangag na po ang isip. Kahit yung mga engineer ng DPWH gumawa ng tulay sa Tagaytay, korteng buhaya. Di ba? Mag-isip-isip po, General Browner, mag-isip-isip po. Nako, hindi po kayo kayang kampihan ng taong bayan dahil wala pong armas kami. O, hindi rin po namin kayo kayang yakapin. Hindi rin po namin kayang yakapin itong Pilipinas. Halimbawa, ma-provoke mo ang China na galit. Pag bitaw yan ng isang tweetis dyan, durog tayo. Wala kami magagawa, kundi kayo lang. Mag-isip-isip po, sir. Lahat ng binibitaw po nyo salita, isipin nyo muna mabuti kung tama bago nyo ilabas sa bibig para hindi po kayo, magkakaroon ng kaaway na mabigat na at malaking bansa pa. Sir, matalino kayo sayang naman yung pagiging general po ninyo. Eto pa mga kababayan, sa isang interview, hindi direktang sinagot ni Browner ang pahayag ni Duterte, pero paglilinaw niya, hindi China ang target ng mga missiles. Kita mo na, hindi China. Pero bakit mo tinanggap? Bakit mo binanggit yung China? Pinalalakas lang daw ng militar ang kakayahan nito para labanan ang mga magtatangkang sakupin ang Pilipinas. Wala tayong kakayahan talaga, sir. Siguro may kaya man tayo yung mga pinakamaliliit na lang talaga na bansa. Yun lang. At hindi naman yan siguro mga ngahas na i-provoke tayo o lusubin tayo. Wala ko tayong kakayahan. Ano pinapalakas? Tama, okay man yung salita na pinalalakas nyo yung sandatahang lakas, ang militar, pero baby pa rin po ang AFP natin, sir. Baby pa. Sanggol pa. Hindi pa po tayo ganun kalakas. Wag po natin pagmamalaki. Magagaling ang Pinoy, pero pagdating sa sandata, kulang na kulang tayo. Kaya mag-isip, sir, bago kayo magbitaw ng mga salita. At delikado yan. Nagbanggit kayo ng lugar Okay, gamitin ng pagka-general. Wag yung pagka-bogo na general, sir. Hindi naman siguro kayo bogo di ba? Ito pa isa, mga kababayan. Dagdag ko na rin po ito. Maikli lang ito. Ito, kilala niyo po ba? Siyempre, itong mga buhaya kongresista. Tulad ditong si Percival Sidanya. Ito sabi niya, matindi na naman ang banat ni Percival Sidanya ng akbayan laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, diretsahang sinabi ni Sidanya na dapat masipa na sa pwesto si Sara kasabay ng panawagan para sa accountability at transparency sa issue ng confidential fund
ng opisina ng Vice Presidente, mga kababayan. Hindi pa rin po tapos si Percival Sidanya sa sa 125 million na confidential fund ni BP Inday Sara. Hindi pa siya tapos. Gustong-gusto niya talaga masipa si BP Sara, mga kababayan. No? Sa pamamagitan ng 125 confidential fund na puro lang aligasyon, walang katotohanan, hindi nga nila napatunayan. Kasi kung totoo yun, na-impeach na sana ang pangalawang Pangulo. Eh kaso, wala nga katotohanan, kaya ayan, nananatili sa pwesto niya. Si Danya, anak ka ng yawa ka naman talaga, sir, oh. Sir, ang issue ngayon, flood control project na, wag kang tanga, bobo mo. Pagdating sa mga Duterte, napakaingay mong hinayupa ka. Congressman ka pa naman, tanga mo. Ang issue ho ngayon, sir, flood control project na po. Mag-move on na po kayo sa confidential fund ng pangalawang Pangulo. Bakit hindi niyo po kayang kundinahin itong napakalalang flood control project na merong anomalya? Meron din po ba kayo, sir? Tumatanggap din po ba kayo mula sa mga buhaya, ha? Tapos na ho yan eh. Hindi nga ma-impeach si Inday dahil dyan sa confidential fund na yan kasi walang katotohanan yan. Tapos na po yan, kawawa naman po kayo, mag-move on na po kayo. Nakapako po ang utak nyo sa 100 confidential fund ni Inday eh. 125 confidential fund, ayan. Nakapako ho kayo dyan eh. Sir, iba na po ang issue ngayon. Mag-move on na po. Kawawa naman itong mama. Sir, ikaw na lang yata ang nananawagan niya. Lipas na ho yan. Mag-move on ka na. Kundinahin mo muna yung kapwa mo congressman ng mga kawatan, pinangalanan ng mga resource person sa Senate Blue Ribbon Committee. Kundinahin mo muna. Pauwiin mo sa bansa o kaya pangalanan mong kawatan si Martin Romualdez at saka si Saldico. Kawawa naman itong tao to. Papansin ka lang eh. Tumigil ka. Tumigil ka. Nakakasawa, nakakaumay na yan. May bago ng issue ngayon. Okay, magandito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi. Tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.